Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1 at Capital FM2. Apat na pong minuto makalipas na po ang ikaapat ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 19, 2020. Sumasa inyo na po ang ating palatuntunan. Ito po ang Radyo Pilipinas 1 Lucena COVID-19 Special Coverage. Ako po si Mara Pepanyo, kasama po natin sa bahaging technical si Kuya Egay Dris at sa transmitter kasama pa rin po natin si Kuya Oji Geseya. Mga kaibigan, sa atin pong palatuntunan ngayong hapon hanggang mamayang alas 6 ng gabi, meron po tayong isang mahalagang panayam. Makakasama po natin maya-maya lang ang Provincial Director ng NCIP Calabarzon o ng NCIP Quezon, si Director Angelo Salidao. Kasi po nagkaroon po ng MOA negotiation sa pagitan po ng mga katutubong Dumagat Remontado at MWSS. Ito po ay noong October 13 hanggang 15, 2020. Mamaya po ating kumustahin kung ano yung mga naganap sa MOA negotiation, ano po yung patuloy na stand. Ano po yung stand ng ating mga katutubong dumagat dito sa proyekto? Ito po ay masasabi nating kontrobersyal. Itong Kaliwa Dam Project. So mamaya po, atin pong alamin yung mga naganap. Tumaga po muna tayo ng ulat mula kay Pilipinas Patrol number 5, Jigs Rodillas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye, Kuya Jigs. Isang bangkay na lalaki ang natagpo ang lulutang-lutang. Ito ay sa dagat sakop ng Barangay Kasay, San Francisco, Quezon. Ayon sa investigasyon na isinagawa ng San Francisco Police, ang naturang labi o bangkay hindi pa nga ito nakikilala, more or less 25 to 30 years old, lalaki, brown complexion, medium built, nasa 5 feet ang taas at more or less ay 55 hanggang 60 kilo. Siya ay may suot na colored black polo shirt, brown shorts at kulay asul na sintron at nakasuot pa ng isang G-Shock na relo sa kanyang kaliwang braso at gintong singsing sa left middle and left ring finger. Natagpuan ang naturang labi ni Barangay Kagawad Walter Villanueva bandang alauna ng hapon na lulutang-lutang sa naturang lugar. Ang labi ay dinila sa Rural Health Unit ng San Francisco para sa tinatawag na post-mortem examination. Siya naman ay siyempre deklaradong dead on arrival ng attending physician na si Dr. Kim Barriata. Ang naturang labi ay mayroon naman ng sugat sa kanyang noo at ipinagbigay-alam na sa kalapit mga munisipyo o bayan ang pagtatagpo sa naturang hindi pa nakikilalang labi ng lalaki. Masa karaan nga, nasagawa ang post-mortem examination sa naturang biktima. Para sa RP1 Lucena COVID-19 Special Coverage, Pilipinas Patrol number 5, Jigs Rodillas, hashtag laging handa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Maraming salamat Kuya Jigs Rodillas sa iyong report. And mga kaibigan, makakasama na po natin, nasa kabilang linya po natin via Zoom, pero sabi niya, sabi ni Director ay wala daw muna siyang video kasi mahina yung kanilang connection. Pero okay lang, no? Basta mahalaga yung audio ni Director. Mga kaibigan, nasa kabilang linya po si Director Angelo Salidao, ang Provincial Director ng NCIP Quezon. Sir, magandang hapon. Hello po. Sir, magandang hapon. Ayan, mamaya po natin. Opo. Hello po, sir. Yes, Mara. Good Ay, afternoon. opo. Ayan. Okay na po. Maganda po ba yung dating ng audio ko sa inyo? Yes, madam.
Opo. Ayun, Director, no, kasi itong MOA negotiation sa pagitan po ng MWSS at ng Dumagat Remontado ay naganap po noong October 13 hanggang 15. Director, pwede niyo po ba kaming kwentuhan kung ano po yung mga naganap dito sa MOA negotiation para po sa pagtatayo ng Kaliwadang Project? Yes, thank you, Mara. Bagong lahat, nais ko kumunang batiin kayo ng nakakalikasang pagbati sa mga avid listeners ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ama ng ating lalawigan, Ginoong Danilo Suarez, na walang sawa na tumutulong sa mga katutubo lalo sa mga larangan ng edukasyon. Sa mga kasama ko sa NCIP, sa aming Commissioner for Geotrend Institution, Ginoong Rolando Rivera, at aming Chairperson, Ginoong Aling Kapuyan. At higit sa lahat, mga pamangkin kong mga katutubo dito sa Quezon at mga karatik na lalawigan. Tungkol po dun sa MOA negotiation, ang original na schedule ng MOA ay supposedly March 23 to 27, 2020. Nadadalawan sana ng 116 na tribal leaders mula sa lahat ng pamayanan ng katutubo sa General Nakar. Subalit, dumating bigla si COVID-19 at nag-declare ang ating puting Pangulo ng COVID quarantine. Base sa guidelines ng IATF, bawal ang pagtitipon. Later, the IATF allowed meetings sa mga priority projects but limiting the number of participants and proper observance of health protocols. Dito nagpasya ang pamunan ng katutubo ng mga Dumagat Remontado sa General Nakar na ituloy ang MOA negotiation na ang dadalo ay ang pamunan ng indigenous political structure kasama ang mga heads ng indigenous people's organization at ang apat na mga heads ng mga tumututol sa naturang proyekto. Sa kabuuan ay nasa 19 participants. Sa umpisa ng MOA negotiation, nagkaroon ng sagutan ang mga katutubo na antay at ang mga tribal leaders na pumapayag sa project. Pagkatapos, ihayag ng mga antay ang kanilang saloobin, sila po ay umalis at di na lumahok sa MOA negotiation. At sa General Assembly na raw nila ihayag ang kanilang kahilingan. Ni-request ng mga naiwan na tribal leaders na ang ituloy ang MOA negotiation. Nabuo at nagkasundo ang dalawang panig, yung mga tutubo at MWSS. Ang man na pagkasunduan sa MOA negotiation ay hindi pa final dahil dadaan pa ito sa joint review workshop ng Legal Department ng NCIP, Legal Department ng MWSS, kasama ang mga kinatawan mula sa hanay ng katutubo. Pagkatapos magkaroon ng assembly, nadadalawan ng mga 116 na kinatawan sa lahat ng pamayanan ng katutubo mula sa General Nakar sa review, validation, and signing. Yun po, madam. Yun po yung naganap na brief na naganap doon sa ating MOA negotiation, madam. Opo. Ayun, Director, ibig sabihin, meron po tayong mga katutubong dumagat na pumapabor dito sa proyekto at meron din pong tumututol. So sila po ay hati po ang opinyon ng ating mga katutubong dumagat? Exactly, madam. Opo, pero sino po yung mas marami? Ano po yung majority? Tutol o pabor po? Ang pabor ang mas marami sa hanay ng mga katutubo, madam. Oo.
At Director, nandyan po ba nandyan po ba yung mga LGU natin, ang General Nakar at saka po ang Infanta kasi sila po yung mga nakakasakop doon sa proyekto? Base sa ating PIC guidelines ay hindi po pwedeng kasama ang hanay ng LGU Opo. sa MOA negotiation, ma'am. Opo. Ayun, so basically, hindi pa po pinal yung kanilang napagkasunduan. Director, ano yung Yeah. ano po ang kanilang napagtapusan o ano po yung napagkasunduan nila so far ng mga katutubo po at ng MWSS? Marami po silang napagkasunduan. Mm-mm. Marami silang napagkasunduan. At babasahin ko na lang po kung ano yung mga Sige po. napagkasundo nila. Medyo Opo. may ikon po matunog, madam. Ano po? Hello. Hello po. Yes po, go ahead po. Sa huli ng negotiation, sa last day ng negotiation, ang mga napagkasunduan ng dalawang panig, MWSS at saka itong mga katutubong Dumaguete Montado ay mga sumusunod. Sa larangan ng infrastruktura, number 1, sistema ng patubig at nainom na tubig sa mga pamayanan ng katutubo. Ang pamayanan ng mga katutubo sa General Nakar ay nasa 35 tribal settlements. Kalsada at tulay papunta sa tiyak na pamayanan na katutubo, covered court, tribal hall, health center, at tamang serbisyo ng pangkalusugan. Pabahay sa mga malilipat na katutubo, gusali para sa Indigenous Peoples Organization, multi-purpose pavement, at marami pang iba. Mm-mm. Sa larangan ng hindi infrastruktura, number 1 ay rehabilitation ng nasira na kagubatan, supply ng pananim na gaya ng niyog, saging at iba pa, scholarship program, employment, kabuhayan na naayon sa sistema ng pamumuhay ng mga katutubo, panimulang puhunan para sa kooperatiba ng mga katutubo, jeepney na masakin at magamit ng mga katutubo ang paghakot ng kanilang mga produkto. Pondo para sa cultural development and cultural preservation, benepisyo sa paggamit ng MWSS ng tubig mula sa lupaing ninuno, ancestral domain resource fee, livelihood, and watershed protection program for the indigenous peoples, kabayaran para sa paggambala ng lupaing ninuno, bahay ng mga matatanda, provision para sa solar panels, at marami pang iba. Opo. Ayun. So, marami naman po palang napagkasunduan, Director. Yes. Opo. Ayun, Director, ano po yung... Opo. Yes, madam. Yes. Sa pagtignan natin, nasa milyon-bilyon po ang halaga ng kanilang napagkasunduan. Mm-mm. Billion po, billion, B. Hindi million naman, hindi billion. Million, Billion. M. Opo. Yes, million po. Opo. Ayun, Director, nabanggit niyo po kanina yung FPIC, no? Ano po bang ibig sabihin ng FPIC? Ito po yung free and prior informed consent. Ano po ba ito? Ano po ba itong FPIC? In its plain terms, free and prior informed consent process is knocking on somebody's door and asking permission before you come in. A central element of FPIC is genuine consultation, disclosure, and respect for indigenous people's decision-making process. Many times before, indigenous people are accused of being anti-development, but the only claim of indigenous peoples are making is that really want to be part of the decision-making process. Medyo sa pag nagtatagalog ako, namimilipit yung aking dila. Madam.
Opo. Okay lang po yun, Director. Naiintindihan naman po. Hello Yan po, po. ma'am. Yan po Opo. yung brief na about sa FPIC process. Opo. Ayun. So, basically, Director, kailangan po natin ng FPIC kung meron pong aktibidad o proyektong gagawin sa ancestral domain ng mga katutubo. Exactly, ma'am. Ayun, opo, malinaw na po. Director, kanina nabanggit mo na meron po tayong mga katutubo na tutol at meron din naman pong pabor sa proyektong ito. Malaki po itong project na ito at ito po ay isa sa mga, sabi nga po ay flagship program ng ating pamahalaang nasyonal sa ilalim po ng Build program ng Administrasyong Duterte. Director, ano po ang dahilan ng ating mga katutubo na pumapayag sa proyekto at ano naman po ang katwiran ng mga tumututol dito? Ang dahilan ng mga katutubo na pumapayag ay i-share lang nila ang resources mula sa kanilang lupaing ninuno kasi ang mga katutubong dumagat remontado ay hindi naman po sila maramot. Ang pinaka-basic yan. Tapos, siyempre sa paggamit ng resources from the ancestral domain ay kailangan yung ancestral domain fee or reasonable charges. Tapos sa mga hindi pumapayag, ang parang pinako-core ng kanilang hindi pagpayag ay nagagambala ang kalikasan, nasisira yung mga flora and fauna at nagkakaroon ng displacement ang mga katutubo. At nasisira po yung watershed areas. Opo. Oo. Ayun, parehas pong may point, no, Director? Yes. Opo. Yes, Mara. Kanina po nabanggit ninyo yung mga napagkasunduan po nila so far. So wala pa pong pinal dito, Director. Hindi pa po ito finalize. Hindi pa final yan, madam, kasi ang sabi ko nga kanina, kailangan mo nang ma-review maigi ng legal department ng NCIP, legal department ng NWSS, kasama po yung mga representative from the IPs. At after the review, workshop, ibabalik po ito sa community para i-review ng 116 na mga representative mula sa iba't ibang o lahat na pamayanan ng katutubo sa General Nakar, Quezon. Opo. Director, bukod po sa mga katutubong dumagat, meron pang ibang mga IP groups sa General Nakar na o kaya po yung sa bahagi po ng Rizal na na maapektuhan itong proyekto? Wala pong ang katutubo lang sa General Nakar ay mga dumagat at remontado at ganun din sa Rizal. Pero ang sa Rizal ay indirect impact area, hindi masyadong affected. Opo. At kaya lang sila napasama sa FPIC process because ang tubig ay galing po sa Rizal at dumaloy po doon sa parte ng Nakar. Kaya nagkaroon ng FPIC doon sa parte ng Rizal. Dalawang FPIC po yan, Rizal at saka Quezon na separate. Opo, oo. Director, ang atin pong attendees ay mga IP, yung atin pong representatives ng IPs, particularly po ng mga dumagat, tapos MWSS lang po. Wala na pong iba na ahensya? Wala na po, ma'am. Opo. Yun na po. Yung dalawang parties, tapos yung NCIP as third party, at kami po yung nagproproseso, naging witness ng kanilang mga napagkasunduan. Apo, oo. Ano po ang inilahad ng MWSS? Ano po yung mga sinabi nila? Nagbanggit po ba sila ng ipinaliwanag po ba ulit nila sa atin pong mga katutubo yung kahalagahan nitong proyekto? Bakit po kailangan natin itong proyektong ito? Paulit-ulit po bawat meeting, simula nung first assembly hanggang sa ngayong nagkaroon ng MOA ay paulit-ulit po na sinasabi ng MWSS na ang new Centennial Water Source or Kaliwatan Project ay flagship project ng Duterte administration. Currently, lalo during summertime, kulang ang supply ng tubig sa Kamaynilaan. Dumadami ang population at kailangan ang dagdag na supply ng tubig.
Kaya pinipursige ng ating pamahalaan ang proyekto para sa pangangailangan natin sa mga sumusunod na mga araw o panahon. Opo. Director Angelo, gusto ko lang linawin po yung yung mga process po na pagdaraanan nitong yung ano po yung napagkasunduan. So bali naka-draft naman po 'yon, no, yung napagkasunduan. Yes, madam, nakadraft po siya. Opo, tapos re-reviewin po ito ng 160 na representatives ng katutubo. Yung draft na napag-usapan namin sa October 13 to 15 ay re-reviewin muna ng Legal Affairs Office ng HCIP, Opo. saka abogado natin sa regional office, at saka yung legal team mula sa MWSS, kasama po yung mga kinatuan mula sa katutubo. Pagkatapos na ma-review yan, isulat kung ano yung mga observations at gawin sa MOA form. After that, ibabalik po doon sa area, magkakaroon ng review ulit kasama yung mga 116 na katutubo. Kinatawan ng mga katutubo mula sa iba't ibang pamayanan sa General Nakar. Doon po, pwede nilang, kung may nakalimutan sila, idagdag. Lalo yung mga hindi dumalo na mga antay. Sabi ko nga kanina, sabi nila, doon sa usapan namin noong October 13 na saka na lang nila ihayag yung kanilang mga kahilingan doon sa General Assembly. Po. Ayun. After that, pag na-review na, maayos na, magkaroon na ng signing ng MOA doon sa chance na yun. Doon sa oras na yun. Oo. Ayun, so medyo ano po pala ito, Director, medyo marami-rami pang pagdaraanan, no? Yes, ma'am. Lahat yan, bibigyan natin ng due process at pagkakataon ng iba't ibang parties, lalo yung mga antay. Opo. Dinidini po natin ang kanilang mga karaingan. Oo. Ayun, Director, paano kapag biglang yung mga halimbawa lang naman ito, Director, no? Paano yung mga dati pong pumapayag biglang tutol na po sila? Ano po ang mangyayari? Kasi po nangyari po diyan, documented po yung FPIC process. At yung nagkaroon ng resolution of consent na pinirmahan ng mga mas nakakarami noon, yung majority. At siguro sa legal na usapan na lang yun, pag i-withdraw nilang kanilang consent, yung kanilang pagpirma doon sa resolution of consent, dadaan po sa legal process yun. Opo. Hindi ko po masagot ng eksakto, pero I'm sure na dadaan sa legal process. Opo, ayun. Ayun kasi, Director, from what I see, no, base lang naman sa opinion ko, parang tuloy na itong, although marami pang pagdadaanan, parang tuloy na po itong proyektong ito. Ano po yung kahit po isang bagay o mga aspeto na makakakos o yung magiging dahilan para po hindi matuloy itong proyekto? Akin talagang pinupursigi talaga ng kanya pinupursigi talaga ng Duterte administration yan. Opo. At sinuspend nga yung ni-waive. Nagkaroon ng batas na i-waive yung permitting requirements. So kahit walang permit, dadaan pa rin yung mako-construct pa rin yung proyekto dahil because of the public welfare nga. Yun po. Unless na magkaroon siguro ng force majeure or fortuitous event na hindi mapagpatuloy ang construction ng naturang proyekto. Ayun, opo. Oo, pero sakaling, Director, halimbawa, meron talagang, yung mga katutubo natin talagang ayaw nila, tutol talaga silang lahat, as in lahat sila ay tutol sa proyekto. Posible pong hindi ito matuloy? Siguro magkaroon ng kanyan, legal process din. Opo. Dadaan sa proseso din ng legal yan. Ayun, opo. Sige po, salamat po. At ang korte na
ang magde-decide kung whether or not to continue with the project despite the non-consent ng mga katutubo. Kung in the future, i-withdraw nila ang kanilang resolution of consent. Mm. Ayun, opo, kasi itong Kaliwadang Project Director ay masasabi po nating kontrobersyal, 'di ba? Kasi nga po one time na interview ko po ang LGU Infanta. Ayaw po nila dito sa proyekto. Yes, ayaw nila kasi parang walang masyadong safety measures ang ginagawa ng MWSS Mm-mm. in case na magkaroon ng Pagbaha po. pagbaha, gawa ng kunwari masira yung dam, biglang magbaha, Oo. walang safety measures, kaya doon sila umaayaw kasi ayaw nilang maulit yung nangyari nung mga nakarang panahon na Opo. marami pong pumanaw dahil sa pagbaha doon sa Infanta. Opo. Yun na nga po yung kanilang dahilan na interview ko po yung kanilang MDRMO kasi nung 2004 ay nagkaroon po ng matinding pagbaha doon at marami po ang namatay. So yun po talaga yung ikinakatakot ng ating LGU. Pero ano po pala, Director, hindi po sila kasama dito sa negotiation? MWSS Hindi po, lang. Opo. Tsaka po. Separate na consultation po sa mga LGU yun, ma'am. Separate po yung consultation sa FPIC process. Opo. Tahanan ng mga katutubong FPIC. Opo, ayun, sige po, malinaw na po. Salamat po sa mga impormasyon tungkol sa Kaliwadang project. So, inuulit po natin yung sinabi ni Director, yung mga napagkasunduan po ay hindi pa pinal. Ayan, Director, balitaan mo kami kung ano pa yung mga magaganap dito, kung ano po yung magiging desisyon, kung ano man, Director. Umasa po kayo, madam. Opo, ayun. Kasi po pagkikwentuhan po natin itong 23rd IPRA anniversary. Ngayong October po yon, yung 23rd anniversary po ng pagsasabatas nitong ating Indigenous Peoples Rights Act o IPRA. Director, ano po yung ibahagi niyo po sa amin yung ilang salient features nitong ating batas. Maganda po itong batas na ito. Talagang ito po ay pumoprotekta sa ating mga katutubo. Ano po yung salient features, yung mga halagang provision nitong batas po natin, Director? Thank you, Mara. Ang Batas ng Katutubo o IPRA, Republic Act 8371, ay batas na kumikilala, nagtataguyod sa karapatan ng mga katutubong pamayanan, kultural, katutubong pamayanan, nagbuo ng pambansang komisyon, ito yung NCIP, Apo. para sa katutubong pamayanan, nagtatadhana ng kaukulang kaparaanan sa pagpapaunlad at naglalaan ng guidelines para dito sa iba't ibang layunin. Ang karapatan ng mga katutubo ayon sa IPRA ay karapatan sa lupaing ninuno, karapatan sa sariling pamamahala at kapangyarihan, karapatan sa panlipunan at mga karapatang pantao, at pang-apat, karapatan sa kabuuang pangkalinangan. Yan po yung pinaka-silent provisions ng IPRA. Pwede akong mag-IEC sa IPRA sa inyong programa, madam. Medyo mahaba po yung provision ng IPRA na pwede nating i-IEC. Opo, oo. Pwede po yan, Director. Send niyo po sa akin. Yes, ma'am. Opo, oo. Ano po yung mga activities natin, Director, na isinagawa na po o isasagawa pa ng NCIP Quezon o ng NCIP Calabarzon kaugnay po nitong selebrasyon natin ng IPRA ngayong buwan na ito? Thank you, madam. Maliban sa mga regular na gawain ng tanggapan ng NCIP, ang mga sumusunod ay mga centralized na activities ng NCIP kasama ang NCIP Calabarzon, NCIP Quezon ngayong 23rd anniversary ng IPRA na na-check po sa pandemic. Hindi po tayo pwedeng pupunta sa mga lugar para magparoon mo sa Number 1, virtual meeting, webinar on the rise
of IPs to ancestral domain and ancestral land. Number 2, webinar meeting with DOH and other government agencies for service delivery amidst the COVID-19. Number 3, virtual meeting on guidelines and procedure for heights waiver ng mga COC applicant, mga katutubo na gustong magpulis na kulang sa height. Virtual meeting, webinar on indigenous peoples, mandatory representative as integral part of a national building. Virtual meeting, discussion on common terminologies and related concepts in the operation, labeling of certification towards policy formulation or enhancement. Webinar on promoting and protecting the right. Webinar on IPRA and NCIP administrative orders and guidelines. Virtual meeting with DA para sa ayuda na maibibigay sa mga pamilya ng katutubo, sa mga pamilya ng katutubo na hindi napasama sa social amelioration pay. Webinar on IPO leadership training. Saka virtual meeting, Indigenous Peoples Mandatory Representative Summit. At saka sa last day, may October 29, magkakaroon po ng culmination ng 23rd IPRA anniversary. At marami pang mga iba't ibang mga meeting, virtual meeting na ginagawa ng NCIP, Quezon, Calabarzon at saka Central. Nationwide po yan. So, our office take advantage of the COVID kasi madali tayong makapag-meeting sa buong Pilipinas dahil ito nga sa Zoom, advanced technology. Unlike before na kailangan pupuntahan mo talaga yung community para magpa-meeting. Tama po. Ayun, opo. Director, linawin ko lang din po yung mga attendees natin dito sa Samoa negotiation. Yung IPS po natin, yung Indigenous Peoples structure, yung atin pong Indigenous Peoples organizations, yung mga heads po, no? Ng mga antay. Opo, antay. Apat na antay doon sa apat na antay heads na anti-dam, anti-project. Ayan, 4 po na na heads. Ilan po lahat ang Yes. ang heads po sa sa general na car? Bawat pamayanan ay may corresponding tinatawag na kakaksaan. Yan po yung tribal chieftain. Opo. Ano pong tawag, Director? Kakaksaan. Kakaksaan. Yes, kakaksaan. Opo, kakaksaan. Yes. Opo. Ilan po lahat, Director, ang kakaksaan? Nasa 35 kasi 35 tribal settlements yun sa General Nakar po. Opo. Tapos yung 4 po dito, Director, ay tutol. Tapos yung sa IPS, yan po yung pinaka parang indigenous sa katutubong balangkas ng pamamahala. Composed also of kakaksaan, mga matatanda, gemot. Tapos kasama po yung mga 4 na yon ay mga leaders din, traditional leaders ng Dumagat Remontado. Kaya lang sila na kasi talagang tumututol sila. Nasama din nila for doon sa MOA negotiation, ininibitahan namin sila para makilahok doon sa MOA negotiation as a measure of transparency. Opo. So, 35 po ang tribal settlement. So, 35 din yung mga tinatawag po nating kakaksaan. Ayan. Yes, At 4 po doon, Director, ay tutol sa proyekto. 4 doon sa mga... Kasi yung iba parang yung sa mga tutol heads ng Indigenous Peoples Organization. Opo. Yung iba doon. Opo. So, iba Pero po mga sila din mga tribal leaders o kakaksaan. Opo. Iba pa po pala yun, no? Director.
Yes, kasama din sila doon sa, yung iba kasama din doon sa 35. Opo. Pero ilan po yung mga umattend nung negotiation? Ang nag-attend po doon sa, base doon sa IPS, yung pinakamataas na pagsurot-surutan ng mga dumagat remontado ay 15. Ang IPS ay composed ng 15. Opo. Yung indigenous political structure o katutubong balangkas ng politika Mm-mm. ayon sa kanilang customary practice, traditions. Tapos sinama namin yung 4 Opo. na mga tribal leaders na tumututol sa dam with a Opo. total of 19. Ayun, opo, malinaw na, Director. Kasama po natin si... Kaya po, Opo. yes, kaya po nagkaroon ng ganyan kasi dahil sa IATF rule nga na bawal yung malaking pagtitipon. Opo. Kaya po namin naisip yan na gagawin muna yung initial na mo negotiation para doon sa next na pagtitipon, balinaw, konti na lang, parang i-review na lang, dagdagan kung ano pa yung gustong idagdag, kung may kulang o sobra. Mm-mm. Kaya po namin naisip with the tribal leaders yan and MWSS. Opo. Oo. Ayun, Director, kasama po natin si Sir Vincent Garcia. Sabi ni Sir Vincent, kaksaan ay Yes. chieftain. Parang si Ma'am Christine ito, yung sa Tayabas Aita, IPIS Aita community. Yan, kaksaan. Yes, yun Opo. yung pinaka chieftain sa English pero doon sa kanilang kasi we are trying to revive yung kanilang mga traditional na pananalita dati po chieftain, so Yes po. binabago po natin na gawin natin gamitin yung sarili na lang wika. Opo. Tama po 'yon. Natutuwa po ako kasi na-interview ko po ang komisyon sa wikang Filipino. Isa po itong lengguwahe po, yung wika po ng ating mga taga-Tayabas, yung IPIS Aita community, sa mga wika po na namatay na. Ang deklarasyon po ng ng KWF ay patay na. Kasi nga naman, pag narinig mo silang magtagalog, diretsong-diretso no? Yes. Oo, Yes. kaya, opo. Minsan yung mga sinauna, yung mga ninuno nila, hindi nila pinasa doon sa kanilang mga anak, at yung mga magulang, hindi nila pinasa sa kanilang sa present generation. Mm-mm. Kaya po ngayon nahihirapan po yung ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng NCIP at Commission on Culture na paano ibalik. Opo. Oo, sakto. Sakto yung yung sinabi mo, Director, kasi yun din yung sabi po nung taga KWF, kasi hindi po naipasa ng mga magulang, ng mga ninuno sa kanilang mga Yes. sumunod na henerasyon. Opo. Tapos yung traditional leader po ay kakaksaan. Yun na nga po yung sinabi mo, sir. Yes. Opo, Kakaksaan. ayun. Ayan, sir, balitaan mo At kami yung- dito sa Opo. Yes. Apo. At doon sa ITS naman, ang tawag sa pinaka-head, yung parang gemot, pinakamatanda. Hindi naman yung pinakamatanda. Yung namumunaw doon sa mga katutubong balangkas ng pampolitika, tinatawag po na gemot. Opo. Hello, Director. Yes, ma'am. Opo, ayan. Yes. Sige po, may mga nakikinig din po sa atin si Princess Suwib. Parang ito po ay si Ma'am yung nasa NCIP Lucena. No, si Ma'am Rose. Yeah, si Miss Rosita Liwagon. Yes, opo, si Ma'am Katutubong, Rose. katutubo po yan na galing sa Mindanao. At si Vincent Garcia po naman ay katutubo galing sa Romblon, sa pong Bantuanon. Oo. Opo, kayo po, Director, ano po ang ninyo? Saan po kayo Ako po pagilang? Ako po ay pure na katutubong Kalinga, ma'am. Taga Kalinga Kalinga. ka po. Yes, taga Kalinga po ako. Oo. Opo, kasi si Sir Vincent Garcia, siya po pala ay sa IP rin pala si Sir Vincent. Yes, IT katutubong Bantuanon. Bantuanon. sa Opo. Yeah, sa Bantuanon. Oo. Pero si Sir Vincent po ay matagal na yata siya sa Lucena, no? Pangatlong taon ata niya ngayon sa bilang nurse namin. Opo.
Oo. na na-assign sa Community Service Center Lucena City. Mm. Oo, pansin ko, Director, ang mga kahit po yung mga heads sa NCIP ay mga katutubo. Lahat po ng lahat po ng tinatanggap na empleyado kailangan katutubo o hindi naman? Most probably, priority po yung katutubo sa employment sa NCIP. Pag Opo. walang applicant na katutubo doon sa or qualified doon sa position, ay kukuha po tayo ng hindi katutubo. Opo. Priority ang ating mga katutubo. Ayun, Director, mensahe niyo po at panawagan po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga katutubo ngayong ipinagdiriwang po natin ng IPRA anniversary. Thank you, Mara. Opo. Sa mga katutubo na aming pinaglilingkuran, nagkakaisa po ang mga tanggapan ng pamalahan sa pamamagitan ng Executive Order 70, serye ng 2018, issued by puting Pangulo natin Rodrigo Roa Duterte. Para tignan, alamin at pag-aralan paano matugunan ang ating pangangailangan, kalusugan, agrikultura, kapayapaan, kaayusan, edukasyon, at pangkabuhayan. Subalit, ang mga mithiin at pangarap ng ating pamahalaan ay hindi ganap na makamit pag tayo ng mga pinagsisilbihan ay hindi makiisa. Kailangan nating mag-isip at magplano at isakatuparan ang ating mga naisip at naplano para pagkaahon tayo sa kahirapan. Bigyan natin ng malaking halaga at sikapin natin na makatapos sa pag-aaral ang ating mga anak. Ang pagsubok na ating nararanasan ay magsilbi na gabay sa atin. Higit sa lahat, huwag natin kalimutan ang humingi ng tulong, gabay at pagpapasalamat sa Panginoon. Ika nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Opo. Thank you, Mara. Opo, salamat po, Director. Balitaan mo kami dito po sa sa Kaliwa Dam. Yes, Mara. Nagpapasalamat din ako sa chance na ito na kayo po ay aking makapiling ulit. Nakapagsalita dito sa inyong himpilan. Nagagala po ako na makapagpahayag ng mga accomplishment ng aming office Opo. sa pamamagitan ng media. Salamat po. Opo. Maraming salamat, Director. Thank you, Madam. Opo. Chat lang po kapag may concern o kapag kagaya po nito kapag po meron tayong issue na dapat pag-usapan sa ere. Chat lang po kayo. Yes, Madam. Opo. Maraming salamat po, Director. Ingat po. Thank you. Opo. Muli po mga kaibigan, si Director Angelo Salidao, ang Provincial Director ng NCIP Quezon. Tingnan po natin yung mga kasama po natin dito sa ating Facebook Live. Siyempre si Sir Vincent Garcia. Si Sir Vincent po ay dito sa sa ang tawag dito sa Service Center, yung NCIP Lucena Service Center. Dito po 'yan, no? Sa malapit po yung office nila dito sa amin. Ayan, maraming salamat Sir Vincent. Sabi niya, FPIC process is exclusive for indigenous peoples, but it doesn't mean that the LGU and non-IPs were not consulted. Ayun. So, basically, ito pong FPIC ay process ay ginagawa kapag po may aktibidad, no, o kaya po ay proyekto na gagawin o kaya po makakaapekto o concerning our IPs, yung lalo na po yung kanilang ancestral domain. Alam niyo po sa General Nakar, sabi ni Attorney Josefina Agustin ng NCIP Regional Hearing Office, isa po sa pinakamalalaking
ancestral domain sa buong Pilipinas ay matatagpuan po sa General Nakar, yung ancestral domain ng mga katutubong dumagat remontado. Ayun. So sila po yung kasi sila yung maapektuhan itong proyekto ng Kaliwa Dam, kaya po mahalaga na ito po ay ating subaybayan at kumbaga ay talakayin, no? Tapos yun pong Kaliwa Dam ng MWSS, ng Metropolitan Water Works and Sewerage System, yung kanila pong proyekto, okay, ganito po yun, no? Yung kanila pong proyekto, ang pinakalayunin po nito ay mag-supply ng tubig patungo po sa Kamaynilaan. Kasi kinukulang na nga naman, siguro sa dami ring tao, sa daming tao sa Kamaynilaan, kinukulang yung kanilang tubig. Pansinin niyo po kapag summer, 'di ba? Balita sa telebisyon, sa radyo, balita sa lahat, no, ng media entity, yung kakulangan ng supply ng tubig sa Kamaynilaan. Lalo na kapag ang tawag dito kapag summer, no? Talagang ang hirap doon ng tubig. Oo, may mga kamag-anak kami sa sa Taguig. Yan, minsan nakaka-chat namin, ang hirap ng tubig dito lalo na kapag summer nga po, no? At yun pong Kaliwa Dam, yun po ay isa sa mga flagship program ng ating pamahalaang nasyonal para magkaroon po ng sapat o karagdagang mapagkukunan ng tubig ang mga kababayan po natin sa Kamaynilaan. Pero, syempre, meron pong mga tumututol dito, no? Ang LGU Infanta, hindi ko lang alam kung hanggang ngayon ay same pa rin yung kanilang stand. Pero, during our interview with the MDRMO ng Infanta last year, maybe that's last year, last year po yun, no? Ayaw nila dun sa proyekto, tutol sila dun sa proyekto kasi ayaw nilang maulit yung nangyaring malaking pagbaha sa Infanta. Remember nung 2004, no? Batang-bata pa ako noon, grade 4. Yan, grade 4 kami ni Kuya RJ. Ayan, grade 4, pero kumbaga, tandang-tanda ko kung anong nangyari doon sa Infanta. Nakakaawa, no? Yung mga tao po doon nagkalat yan, hindi ko na pala babanggitin. Baka i-censor tayo. Oo. Alam niyo po 'yon, no? Maraming namatay, ganyan. Matindi po yung nangyaring pagbaha at ayaw na pong maulit 'yon ng Infanta. Sino ba naman ang gustong maulit 'yon? Syempre wala, no? At 'yun po yung isa sa mga kinatatakot nila. Baka daw kasi gumuho yung dam, tapos yung tubig sa mga kabahayan pumunta. Ayun. So, iba-iba yung iba-iba yung mga dahilan at nakikita ko po bawat isa ay meron namang punto, no? Meron po silang sapat na dahilan sa pagtutol at maging sa pagpabor sa programa o sa proyektong ito. At kahit po yung ating mga katutubo pala, hindi naman pala lahat sila ay against, no? Meron palang mga pabor sa kanila. Yun nga lang, with reservation, sabi nga, no? Meron po silang mga kondisyon at yun po yung napagkasunduan so far. Pwede nyo pong balikan. Kung gusto nyo pong balikan yung mga napagkasunduan, dito lang po yung video namin, no? Hindi po namin yan papahiin para mas maintindihan natin yung mga napagkasunduan so far. At kagaya po ng sinabi ni Director, hindi pa po ito pinal, no? Re-reviewin pa pala ito ng legal team, ng Legal Affairs Office ng NCIP, ng legal team ng MWSS, tapos yung kanilang observation, yung mga ang tawag dito, yung kanilang mga reaction, yan ay ida-draft ulit, isusulat, tapos ibabalik po for review dito sa community. Re-reviewin po ito ng 116. Yan na nakinatawan. Okay, tapos pagkatapos nun, pag okay na, yan, saka po magkakaroon ng paglagda, no, ng signing. So, susubaybayan po natin itong proyektong ito, yung mga mangyayari sa proyektong ito, no? Pero kung NCIP Lucena, hindi ko na tinanong si Director kung ano po ang stand ng NCIP dito kasi nasagot na yon ni Attorney Agusti ng NCIP Hearing Office. Sabi niya, kasi tinanong ko siya, ano po ang stand ng NCIP sa proyekto? Ang sabi niya, NCIP is not against
the project, no, hindi rin naman ito pabor sa proyekto. It's pro katutubo. Yan, pro indigenous people. It is not against the project. Hindi rin po ito pabor sa project. Pero ang tinitingnan ng NCIP, ang focus ng NCIP, kung ano yung desisyon ng mga katutubo, dun din sila. Ayun, maganda yung sagot. Pang Miss Universe, ang sagot ni ni Attorney Agusti. Ayan. Magandang hapon kay Janice Lingayo. Ay, oo, hindi ko maintindihan yung kanilang pinag-uusapan. Magandang hapon kay Paradi Chanel. Yan, kay Kuya Jigs Rodillas, kay Ma'am Princess Suwib. Ayan, hello po, mabuhay mga katutubo sa buong Calabarzon. Happy 23rd IPRA celebration po sa RP1 Lucena. Visit ako sa inyo one of these days. Ay, oo, ma'am. Oo, si Ma'am Rose kasi ang head, no, ng Lucena NCIP. Ayan, mga minsan po kapag pwede na, no, kapag pwede na tayong, kumbaga, kapag pwede na tayong magkita-kita ng hindi virtual. Oo, ngayon kasi more on virtual lang muna. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Para di Chanel o Chanel. Salamat, Mamara. God bless. God bless din po sa inyo. Siyempre kay Ate Josie, kay Sir Vincent. Ayan. Sabi ni Kuya RJ, hello Mara. CB, ayan. Comeback stage ng SVT ngayon. Promote mo naman. Ay, oo. Kahit hindi ako makakapagpatugtog ng kanilang song. Yan, sige, promote, support ang SVT sa kanilang CD. Okay, patuloy po tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Lucena. DWLC 1017 AM. Ito po ang Radyo Pilipinas Lucena, Philippine Standard Time, alas 5:31 ng hapon. Ugayam galayaman. Alam mo ba na ipinagdiriwang natin ngayong Oktubre ang ika-23 anibersaryo ng pagsasabatas ng Republic Act A371 o Indigenous Peoples' Rights Act o IPRA? Alam mo ba na ang tema ng selebrasyon ngayong taon ay Correcting Historical Injustices for Indigenous Peoples' Rights and Welfare? Alam mo ba na naisabatas ang RAA 371 noong ika-29 ng Oktubre 1997 bilang pagrespeto at pagkilala sa mga karapatan at kultura ng mga katutubo? Alam mo ba Na ayon sa International Work Group for Indigenous Affairs, tinatayang 10 hanggang 20% sa kada mahigit 100 milyong Pilipino ang nabibilang sa indigenous groups? Alam mo ba na ayon sa nasabing organisasyon, ang indigenous groups sa hilagang bahagi ng Luzon ay kolektibong kilala bilang Igorot, habang ang mga nasa katimugang bahagi ng Mindanao ay kolektibong tinatawag na Lumad. Alam mo ba Na mayroon ding mga katutubo sa Timog Katagalugan tulad ng mga Mangyan sa isla ng Mindoro, Dumagat, Aita at Samabadyaw sa lalawigan ng Quezon? ngayon, alam mo na. Nakikiisa ang Radyo Pilipinas Lucena sa pagunita ng Buwan ng Mga Katutubo ngayong Oktubre. Kaisa rin ang himpilang ito sa pagkilala at pagtataguyod ng mga karapatan, batas at kultural na identidad ng indigenous peoples. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas Lucena. Yes, mayroon palang 27 museyong pangkasaysayan ang Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Oo, Bes, at siyam sa mga ito ang matatagpuan dito sa Calabarzon. Talaga?
Nasaan ang mga museyong ito? 3 museo ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang matatagpuan sa lalawigan ng Cavite. Ang mga ito ay ang museo ni Emilio Aguinaldo at museo ni Baldomero Aguinaldo na kapwa nasa bayan ng Kawit at ang museo ng paglilitis ni Andres Bonifacio na nasa bayan ng Maragondon. Mayroon din sa Laguna, di ba? Tama ka, matatagpuan sa Laguna ang museo ni Jose Rizal sa lungsod ng Calamba, gayon din ang museo ng libingan sa ilalim ng lupa ng Nagkarlan. Balita ko, mayroon din sa lalawigan ng Batangas. Oo, mayroon din. 4 ang museo ng NHCP sa Batangas. Ang mga ito ay ang museo ni Miguel Malvar sa lungsod ng Santo Tomas, museo ni Apolinario Mabini sa lungsod ng Tanawan, museo ni Leon at Galicano Apasible sa bayan ng Taal, at museo ni Marcela Marino at Felipe Agoncillo na matatagpuan din sa Taal. Tiyak na matututo tayo tungkol sa kasaysayan ng ating bansa sa pagbisita natin sa mga museo ng NHCP. Oo, kaya magplano na tayo. Pagkatapos ng pandemya, puntahan natin ang mga museyong ito. Tara! Nakikiisa ang himpilang ito sa pagdiriwang ng Museums and Galleries Month 2020 ngayong Oktubre. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena. Kambal na pagsabog sa Hulosulu. Sundalo't sibilyan namatay, nasaktan. Payapang pamumuhay pilit na ginugulo ng mga teroristang marahas. Mapang-abuso. Pamahala ay hindi magpapatinag. Mga salarin hahabulin, pananagutin. Tutukan ang usad ng investigasyon sa Hulosulu Twin Bomb. Iuulat lahat ng kaganapan. Radyo Pilipinas. Nagpapatuloy po tayo sa ating palatuntunan. Ito pa rin po ang Radyo Pilipinas 1 Lucena COVID-19 Special Coverage. Sabi ni Sir Vincent, gusto ko yung commercial nyo about IPRA and the IPs. Yes, so taon-taon kaming may ganyan, Sir Vincent, no? May taon-taon kaming may commercial ng kaugnay ng ng IPRA, ng IPs. Paradis Chanel o Chanel. Kapatid pala ni Director Salidao. Ayan, mabuhay po kayo. Mabuhay rin po kayo, ma'am. Salamat po. Okay, ito po yung ating mga pagkikwentuhan hanggang mamayang 6:00 ng gabi. Yun pong mga naudlot nating pagkikwentuhan sana kanina dun sa ating pang-alaunang programa. Cavite Provincial Government po ay nakatakdang mag-hire ng Teacher's Aid. Yan, yung mga tinatawag na Teacher's Aid para po sa blended modular learning. Ang balita pong ito ay galing sa radiopilipinas.ph. Inihahanda na nga po ng pamahalaang panlalawigan ng Cavite ang supplementary budget na gagamitin para sa pag-hire ng teacher's aid o assistants para suportahan ang blended learning ngayong school year. Kapag po sinabing blended learning, magkasama na po yung merong modular, merong online. Yan. Ayon po kay Cavite Governor John Vic Remulla, karamihan sa mga kukunin para sa posisyon ay ang mga hindi pa nakakapag licensure exams at nawala ng trabaho dulot ng COVID-19 pandemic. Itutuloy po natin yung ating pinagkikwentuhan. Tanggapin po natin ang ulat ni Pilipinas Patrol number 1, si Ate Leonie Alguire. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye ng kaniyang ulat, Ate Leonie. Sumuko ngayong araw sa tanggapan ng Police Regional Office Mimaropa ang 4 na aktibong miyembro ng NPA na nasa ilalim ng Platoon Serna KLG-MAV na nag-ooperate sa Oriental Mindoro. Ang 4 ay voluntaryong sumuko kay Police Brigadier General Pascual G. Muñoz Jr., Regional Director, sa pamamagitan ng pagsisikap ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion
na pinamumunuan ni First Commander Police Lieutenant Colonel Dennis Jose Labore. 3 sa 4 ay former rebels ng Milisyang Bayan at naglingkod bilang courier sa paghahatid ng supplies at iba pang logistics sa grupo, habang ang isa sa kanila ay full-time NPA member. Sa isinagawang press briefing kanina, sinabi ni General Muñoz na ang naturang development sa anti-insurgency campaign ay resulta ng kolektibong pagsisikap ng gobyerno at ng pambansang pulisya sa implementasyon ng Executive Order No. 70 to end local communist terrorist armed conflict sa bansa. Para sa RP1 Lucena COVID-19 Special Coverage, Pilipinas Patrol No. 1, Leonie Landicho Alguire, #laging handa. Radyo Pilipinas Report. Maraming salamat, Ate Leonie, sa iyong report. Tuloy po natin yung ating pinag-uusapan kaugnay po ng paghanda ng budget ng provincial government ng Cavite para po sa pag-hire ng teacher's aide o teacher's assistant. Sabi po ni Governor Remulla ng Cavite, karamihan daw po dun sa mga kukunin para sa posisyon ayun pong mga hindi pa nakakapag-licensure exam, tapos sila po yung mga nawala ng trabaho dahil po dito sa pandemya. Sa pang pag-uulat mula kay Pilipinas Patrol No. 2, Tom Alvarez. Radyo Pilipinas Report. Detalye ng kanyang ulat, Kuya Tom. Nagsagawa ng pagpupulong ukol sa solid waste management ng City Environment and Natural Resources Office sa pangunguna ng mga environmental management specialist na sina Engineer Ervin Piocos para sa water management, Forester Alan Nonan para sa air management, Warren Ginto para sa solid waste management, at Forester John Palomar. Ito ay ginanap sa Atrium Hall, San Pedro City Hall. Ang layunin ng pagpupulong na ito ay upang mas palawigin pa ang naumpisa ang programa ng Sendro ukol sa patuloy na pagbabawas ng mga itinatapong basura sa lungsod sa pamamagitan ng paghihiwalay ng mga nabubulok, hindi nabubulok, mga delikado at ang mga pwede pang mapakinabangan. Naging matagumpay ang pagsimula ng programang ito sapagkat maraming mamamayan ng San Pedro ang nakilahok kung ngayon ito ay ipagpapatuloy pa ng pamalahaang panglungsod. Ayon kay Sendro Head Marilu Balba, magtatalaga sila ng mga kabahayan ng WOW officers na mamamahala ng kanilang mga basura. Para sa RP1 Lucena Special Coverage on COVID-19, Pilipinas Patrol No. 2, Tom Alvarez, #laging handa. Radyo Pilipinas Report. Maraming salamat, Pilipinas Patrol No. 2, Tom Alvarez. Tuloy-tuloy po tayo. So, ayun po, ang kukunin para maging teacher's aide sa Cavite ay mga nagtapos ng education pero hindi pa nakakapag-licensure exam at nawalan po ng trabaho dahil nga sa COVID-19 pandemic. So, diba yung mga graduate ng education, habang sila po ay hindi pa nakakapag-licensure exam, usually sila po ay nagtatrabaho sa mga private schools. Ayan. Para din sa experience nila, no? So, marami kasing mga private schools ang nagsara dahil nga po yung epekto rin ng pandemyang ito. Sabi po ni Governor Remulla, sa Cavite tumaas po ng mahigit 40% ang enrollment sa public schools kung saan pinakamarami po ang senior high school students. Naging dahilan din po ito ng pagsasara ng lampas sa 100 pribadong paaralan. Yan, ganyan po karaming private school sa Cavite ang nagsara, no? Mahigit po 100. Iniulat na rin naman ito ni Governor Remulla noon pa, no? Mahigit to 100 private schools. Ayan, iginiit po ni Governor Remulla na bagamat hindi magiging permanenteng empleyado ng gobyerno ay malaki pa rin ang kanilang maitutulong yung mga teacher's aide upang mapagaan ang sitwasyon ng mga mag-aaral, magulang at guro na nangangailangan po ng trabaho. Para na rin kahit papaano meron silang income, meron silang trabaho ngayong panahon ng pandemya is po sa mga pinakamahirap na nakalagayan, lalo na yung mga ganitong pagkakataon, yung mawalan ka ng trabaho, no? Kasi wala kang mapagkukunan, syempre, no? Mahirap maghanap ng trabaho,
mahirap lumipat ng trabaho kasi nga marami pong mga establishmento, mga negosyo ang nagsasara. Yan, o kaya nagtitigil operasyon. Batay po sa pakikipagpulong ng provincial government sa district supervisors ng Department of Education, nahihirapan daw po ang mga magulang na mag-adjust sa blended modular learning, lalo na sa kakulangan sa gadgets at kawalan ng karanasan at oras sa pagtuturo ng kanilang mga anak. Totoo po ito, no? Danas ko po ito dahil meron akong kapatid, no? Dahil nga walang iba, no, na maggagabay, walang iba na magtuturo, medyo ginagabayan ko siya sa pagmo-modular. Yan, kapag may mga hindi siya maintindihan, nagtatanong siya sa akin. So hindi ko naman siya, gusto ko man siyang tutukan ng mabuti, no? Gusto ko siyang gabayan talaga sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pagmo-modular learning. Hindi ko magawa kasi meron din naman akong trabaho. Ayan, sabi ko, ang tip ko lang sa kanya, basahin mo na lang yung mga module na binigay kasi nandyan din naman halos yung yung sagot dun sa mga tanong, babasahin mo lang. Oo. Yun ginagawa niya, binabasa niya, tapos sinasagutan niya yung mga alam niya, tapos yung mga hindi niya masyadong maintindihan, o yung mga parang nalilito siya, yan, yun yung mga tinutulungan ko siya. Kagaya ng tungkol sa earthquake, yan, may mga pagdadrama pa tayong nalalaman. Iba po talaga itong yung pag-aaral sa loob ng bahay lang, yung modular. Nagreklamo nga sa akin nung isang araw, sabi niya, mas gusto daw niyang pumasok pa sa school, no? Mas gusto pa niya, syempre, yung totoong teacher. Oo, kasi hindi naman ako teacher, ang taray-taray ko pa. Oo, yung kasing mga teacher natin, ewan ko ang haba ng pasensya niyo po, no? Ako ang ikli ng pasensya ko. Lalo na kapag kaya siguro hindi ako pwedeng maging teacher. Oo, medyo maikli ang pasensya ko, lalo na sa pag hindi agad nagigets, no, yung sinasabi ko. Ayun, sabi niya mas gusto daw talaga niya yung pumapasok sa school kasi may baon nga naman pati, no, kasi dito sa amin hindi ko siya binibigyan ng baon, no, kasi namang ba't ko siya bibigyan, nasa bahay lang naman siya. Ayun, sabi niya talaga, higit sa lahat, mas maganda raw talagang mag-aral sa loob ng paaralan, nakaharap mo mismo yung mga teacher mo, no? Iba po talaga yon kapag may nagtuturo talaga sa yung teacher, iba talaga yung learning doon. Para sa akin, iba yung mas matututo ka kapag meron kang kaharap na teacher, o kaya kahit yung yung online, kaso yung sa kanya modular, so mahirap din po, no? Pero dahil nga po sa kasalukuyan nating sitwasyon, di business. Ayan. Samantala po, ikinatuwa ng DOT ng Department of Tourism ang plano ng Ilocos Sur na tumanggap na ng mga turista mula po sa Luzon. Yan po yung kasunod nating pagkwentuhan. Tanggapin po muna natin ang report ni Pilipinas Patrol number 6, si Ate May Formaran. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye ng kanyang ulat, Ate May. Nagsagawa ng assessment ang DNR Calabarzon sa pamamagitan ng Penro Cavite sa mangrove area na matatagpuan sa Barangay San Rafael 4 sa Noveleta, Cavite. Ang aktibidad ay bahagi ng pagtutulungan sa pagitan ng DNR Calabarzon, Forest Foundation Philippines at ng Zoological Society of London para sa planong pagtatayo ng science-based mangrove conservation at management site. Ayon kay DNR Calabarzon Conservation and Development Division Chief Ramil Gutierrez, ang mangrove assessment ay may layuning madetermina ang biodiversity component ng ecosystem para maiugnay ang science-based approach sa management, protection at conservation ng naturang lugar. Ang proyekto ay sasakop sa 30 hektarya ng mangrove forest ng Noveleta at karagdagan pang 649.6 hektarya ng kalapit nitong lugar para sa rehabilitasyon at pagsasaayos nito sa mga darating pang taon. Tutukuyin dito ang lugar para sa konserbasyon, ekspansyon
ang pagtatayo ng nursery site at species diversity at ang posibleng banta sa mangroves at ang kabuhayan na maaaring makuha dito. Ang mangrove forest sa Noveleta ay tahanan ng iba't ibang coastal flora at fauna kung saan mayroon ditong 18 uri ng mangrove species at iba't ibang uri ng migratory birds. Para sa RP1 COVID-19 Special Coverage, Pilipinas Patrol No. 6, May Formaran, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Maraming salamat, Ate May Formaran. Meron na lamang po tayo 1 minuto bago tayo magpaalam o bago po sumapit ang ika-6 ng hapon. Huli po nating pagkikwentuhan. Welcome po sa Department of Tourism ang muling pagbubukas ng lalawigan ng Ilocos Sur sa mga turista mula po sa buong Luzon kasama na ang Metro Manila. Ito po ay simula sa November 15 pa naman. Ayan, simula sa November 15 ay magbubukas na po ang turismo ng Ilocos Sur mula po sa mga turista from Luzon. Inianunsyo po ni Ilocos Sur Governor Ryan Singson ang pagluluwag ng travel restriction dahil sa dumaraming bilang ng residente mula po sa NCR na interesadong mamasyal kasunod po ng inilunsad na Reef and Ridge Traveler Corridor. Pinuri naman ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat ang inisyatibo na ito ni Governor Singson na buhayin ang turismo at ibalik ang nawalang trabaho ng mga tour guide, kotsero, waiter at iba pang sektor. Kabilang aniya sa mga patok na pasyalan sa lalawigan po ng Ilocos Sur. Siyempre, ang gusto kong puntahan na Vegan Heritage Village at ito pong Kalye Crisologo. Gayun din po ang Plaza Salcedo, Dancing Fountain, ang Bantay Bell Tower, ang Santa Maria Church at ang Plaza Burgos. Sa ngayon ay inaayos pa po ang magiging sistema ng health and safety protocols sa Ilocos Sur. Kinumpirma naman ng gobernador na sa isa pong mensahe sa Radyo Pilipinas na magpupulong sila, no? Para pag-usapan ang safety measures pero sigurado daw po na required yung pagpepresenta ng negative swab test results sa mga turista. Ayun. So, malinaw po, no? Bago ka mamasyal, kailangan munang sumailalim sa swab test at syempre kailangan magnegatibo. Oo, para hindi naman, kumbaga para din sa safety ng lugar na pupuntahan. Una na po rito ay inihayag ng Baguio City na handa na po itong magpapasok ng mga turista mula sa Metro Manila sa October 22 habang ang Ilocos Norte ay nauna na noong October 15 para po sa mga bisita mula sa buong Luzon. Pang pag-uulat mula kay Pilipinas Patrol No. 6, May Formaran. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Namahagi ng COVID assistance package sa unang batch ng mga Tomasino na nagpositibo sa COVID-19 ang lokal na pamahalaan ng Santo Tomas sa Batangas itong nakalipas na linggo. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay makakatanggap ng goods tulad ng 25 kilos ng bigas, hygiene kit at multivitamins, 5,000 pesos cash para sa mga nagpositibo sa pamamagitan ng swab test, karagdagang 20,000 pesos kapag na-confine sa ospital at karagdagang 10,000 piso para sa pamilya ng nasawi sa naturang sakit. Ang lahat ng mga Tomasino na nagpositibo sa nasabing virus ay at nakipag-ugnayan ng kanilang kalagayan sa Birth and City Health Office ay isa-isang tatawagan ng nasabing tanggapan para sa schedule ng pagkuha ng assistance para sa mga ito. Ang palaala ng LGU Santo Tomas na para sa kaligtasan ng lahat, iwasan na magpunta sa City Health Office habang hindi pa nabibigyan ng schedule o direksyon ng pagkuha sa kanilang COVID Assistance Package. Para sa RP1 COVID-19 Special Coverage, Pilipinas Patrol No. 6, May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Maraming salamat, Ate May, sa iyong report. Bago
po tayo magpaalam sa pong awitin. Mula sa local artist, sina Jolo at si Manel Bukid. Ikaw lang ang siyang tanaw mula sa aking kinatatayuan, at ikaw lang ang babaeng siyang tanging pangarap at makasama sa tinao. Paano ba pag tinamaan ka kahit alam mo na hindi ka pa handa? Ganto ba talaga? No, bigla-bigla na lang dumadating ang tulad mo, sinta. Yeah, paano ba pag tinamaan ka kahit alam mo na hindi ka pa handa? Ganto ba talaga? No, bigla-bigla na lang dumadating ang tulad mo, sinta. Sino ba tong babae na kikisabay sa king saming kanta? Nais ko sana malaman ng tunay na iyong pangalan, na masimulan ng kasama ka hanggang sa pagtanda. Yeah, shit, teka naman kasi bigla ka na wala at di na ko mapakali. Paano na to? Nababato, nalilito, susuri sa minahan para mahanap pa nagtatago na ginto. Siyang tanaw mula sa aking kinatatayuan, at ikaw lang ang babaeng siyang tanging pangarap at makasama sa tinao. Paano ba pag tinamaan ka? Makukuha bang siya ay pakawalan o palagpasin? Bawat segundo na nalalabi habang siya ay nariyan. Teka, kingin nandito ka lang pala. Kay tagal kitang hinanap at baka sakali na mapagtanto man na tulad ko pala'y kakaiba. Tanging tadhana na lang o magbibigay galang sa aking panaginip, pagkat ikaw lang ang parating pumasok sa isip. Kahit hindi ko ipilit, kahit hindi mo ipilit, sa maikli nating usap ngiti na di maitago, pagkat ngayong gabing ito ang simula ng pangako na di dapat bitawan. At nais tanungin kung pwedeng ligawan, bigay sa'yo kalawakan, di ka pang karaniwan, at ang puso mo ang nais ko na kuhaan, hawak at nakawan ko. Ang siyang tanaw mula sa aking kinatatayuan, at ikaw lang ang babaeng siyang tanging pangarap at makasama sa tinao. Paano ba pag tinamaan ka kahit alam mo na hindi ka pa handa? Ganto ba talaga na bigla-bigla na lang dumadating ang tulad mo, sinta? Yeah. Jolo and Manel sa kanilang awiting Bigla-Bigla. Tanggapin po natin ang report ni Pilipinas Patrol number 6, May Cormaran. Radyo Pilipinas Report. Ate May, idetalye mo ang balitang yan. Nagkaisa sa World Egg Day celebration ang Department of Agriculture 4A at ang Batangas officials kasama ang Batanggenyo egg producers para mas mapalakas ang industriya ng pag-iitlog sa lalawigan. Sa isang hybrid assembly na sinagawa nitong nakalipas na linggo, nilagdaan na ni DA Secretary William Dar ang San Jose bilang egg processing capital ng bansa. Inilatag ng Batangas Egg Producers Cooperative sa mga opisyal ng provincial government at kay DA Secretary Dar ang plano para mapalago pa ang local egg production at ang egg byproducts sa pamamagitan ng proposed roadmap for resilient and sustainable Philippine chicken egg industry. Naging pagkakataon din ito para mailatag ng capital official sa pangunguna ni Governor Mandanas kay Secretary Dar ang mga plano para magkaroon
ng sustainable food supply ang lalawigan sa panahon ito ng COVID-19 pandemic at maging ang Provincial Economic Recovery Program. Naipakita rin sa DA official ang proposed site ng proyektong Regional Food Terminal ng pamahalaang panlalawigan sa Santa Rita, lungsod ng Batangas. Para sa RP1 COVID-19 Special Coverage, Pilipinas Patrol No. 6, May Formalan, Radyo Pilipinas, Lucena. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Maraming salamat, Ate May, sa iyong report. Mga kaibigan, papaalam na po tayo sa ating programa. Maraming salamat sa inyo pong ginawa. Bukas po, abangan nyo ang ating interview. Makakasama po natin ang isang kababayang nurse sa United Kingdom. So, bukas po yun ng 3:10 p.m. Ako po si Mara Pepanyo. Abangan nyo rin po ang iba pang mga programa sa Radyo Pilipinas Lucena at sa Radyo Pilipinas Manila. Kasama po natin si Kuya Egay sa transmitter site. Nakasama po natin si Kuya Olgi Keseya. Muli po, ito si Mara Pepanyo at ito po ang Radyo Pilipinas 1 Lucena COVID-19 Special Coverage. Ingat po kayo, maulan ang panahon, magdala po tayo ng payong, ng kapote at ingat po kayo, no? Sana wala nang bumahang mga lugar. Ingat po kayo, magandang gabi. News and current affairs. Top stories. Music and entertainment. Dadalhin